Guys, good afternoon sa inyong lahat. Pasensya na kayo, hindi ako nakakapag-update sa CCU Academy development this past few days at medyo na-busy tayo. So lagi ako nasa bundok, nagpapadevelop ng bagong farm natin. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo ang munting update. So ito, nasa pusod tayo ng kabundukan, overlooking yung farm natin. Overlooking, ayan. Ito yung bagong kalsada, ito yung bagong kalsada. So paakyat to dire-diretso sa farm natin. So ito na yung property natin, Yan, kung makikita nyo, yan sa likod ko, ito mula dito hanggang dun, yung may bakod ng berde, may bakod na green. So lupa natin yun, So yung frontage nito 350 na yero. 350 na yero kulang pa para sa frontage. So talagang malawak to. So this is a 5 hectare property. 5 hectare property, magkabilaan magkabilaan. So dinaanan ng kalsada ang gitna ng farm natin. So meron tayong ma-divide into two, ang isa cording, ang isa range area sa breeding area. Ayan. So tingnan natin, excited ako. Ito, daming puno, ang daming puno nyog, ang daming pili. So maganda ang production, ng mga agricultural products dito, Maganda ang production ng agricultural products. So dine-develop natin ito, yan, mga bakod natin. Temporary muna, Hindi pa ito sobrang matibay. Kung ano lang yung meron, madre de cacao or kakawati para tumutubo, matibay laban sa bagyo, Pero pinabalutan ko na to ng yero. Ayan, barracks ng mga tao natin, Kasi maglalagay na ako dito ng mga sisiw sa kayong mga pampalugo na mga manok para sa mga paparating na cock season. Okay, yung sasakyan natin. So medyo malaki to, malawak. So nakakatuwa naman. So I'm just showing it to you to inspire, Kasi sabi ko nga sa inyo, ang diskarte ko nung una, yung farm natin, nirerentahan ko lang. Hindi ko muna ibinili ng property ang capital ko. Kasi pag binili ko ng property yun, ubos. Hindi na ako makakapagpaikot ng kapital, Hindi na ako makakapagpaikot ng kapital. So since wala akong sariling lupa, that time, nagrenta muna tayo. Nagpa-develop. And then nung bumalik ng kapital, eto, nakabili na ako ng 5 hectare property. So ayan, pinapabakuran ko na yan. Kasi ang target ko, by next year, makapaglipat na rito ng lahat ng manok, makapaglipat na ng lahat ng manok. So ito, mapapadevelop ko ng buo, mapapadevelop ko ng maayos dahil sarili ko ang lupa, mapapaganda na natin. So ito ngayon, ayan, makikita nyo, yung mga bakod, mga hindi pa gaanong matibay, pero i-reinforce natin ng mga kakawati para buhay na buhay yung bakod natin at matibay. So kumbaga nagawa ko to dahil hindi ako nag-focus sa sugal, nag-focus ako sa hanap buhay. And then kung sa sugal man, actually nag-net income ako. Kasi yun talaga ang inaral ko, ginawa kong hanap buhay. Kaya nakakapagpundar. So bumabalik na yung puhunan, kaya ibinili natin ang lupa. Ayan. So in the coming years, medyo maganda na yung production natin. Mas mapapaganda natin ang mga facilities natin. Ayan. So tuloy-tuloy na to, tuloy na to. So sa mga subaybay sa atin, ever since nakita nyo naman ang development natin, from the beginning, talagang nag-umpisa tayo na walang-wala rin, and then ito na, unti-unti napapadevelop, may progress, nakakapagpundar. So ika nga, malayo na pero malayo pa. Ayan, tinan nyo. So malayo-layo nang nilalakad natin. 4 minutes na tayo naglalakad, pero tuloy-tuloy pa rin ang bakod ng yero. So dito tuwa talaga ako dahil nga I can call it my own. So sa mga meron ng area, meron ng mga lupa na nagmamanok, maswerte kayo, maswerte kayo, kasi alam nyo naman kung gaano kamahal ang pagbili ng lupa ngayon. So at least lesser of your concern, may mga properties na kayo, mapapaikot nyo ang puhunan nyo. Huwag nyo lang pupukusan ng sugal. So yun ang ginawa ko, na ma-share ko sa inyo. So yung pera ko, yung puhunan ko, pinaikot ko. Upon recovery ng capital, ito, unti-unti nakapag
purchase, nakapag-pundar ng property. Ayan. So, tabing kalsada ito, ano? Tabing kalsada ng 5 hectares to. So I'm really happy, I'm really happy. So sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin na gusto bumisita ng farm by next year, dito ko na kayo dadalhin sa bundok, magkakape tayo dito, overlooking, tahimik, payapa. Of course may kuryente, may tubig, kompleto. Ayan, so yung area na lang yan, hindi ko pa pinapasara dahil nga dinadaanan namin. So papadaanin ko pa ang backhoe dyan sa area na yan, kaya butas. Pero ito tuloy-tuloy na naman yung bakod natin. So almost 6 minutes na, almost 6 minutes na. Tuloy-tuloy pa rin ang paglalakad natin. Ayan, so mahaba pa yan. Anyway, hanggang dyan sa may dulo, yun. So paliko na yan doon banda. So kumbaga ito yung property natin na na-acquire natin dahil sa pagsusumikap. Ayan, pati itong nasa likod ko kabila, I think mga 1.5 to 2 hectares pa rin tong kabila na to ng kalsada. Nasakop pa ng property natin dahil nga nahati ang property natin ng bagong gawang kalsada to. So I'm really happy to share with you, and hopefully I will be able to inspire some of you na kung mag-uumpisa kayo ng manukan, huwag kang titigil, huwag kang susuko, tuloy-tuloy lang, nakapokus sa hanap buhay at nakapokus sa progress, nakapokus sa progress. So wag nyong iisipin yung mga basher nyo, wag nyong papakinggan yung mga distractions, Just focus on your goal, keep improving your craft, keep honing your talents. That's the only way. That's the only way to succeed in this very competitive industry, This very competitive industry. So eventually, this week papapasukin ko na rito ang backhoe para naman malinis na ng tuluyan itong loob na to, para mailipat ko ng mga tipi natin galing doon sa lumang farm. So ayan. So maraming salamat sa inyo, Sa susunod ulit magkikita-kita tayo para sa development and update nitong bagong farm natin. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.